Ayun. So magandang araw, no? At welcome dito sa ating channel, Paul Computer. Okay? So napakaganda ng ginawa nating video ngayon, no? Yung topic. Kasi dito sa video na to, tuturo ko sa inyo kung ano yung pinagkaiba, no, ng computer hardware sa software. Okay? So doon pala sa mga sa mga baguhan pa lang. Kung sa tingin mo ay kailangan mo, no, yung mga ganitong content, ay paki-subscribe at saka i-hit yung notification bell, no, para tuwing meron akong bagong upload ay no-notify ka dyan. Okay? So ako pala si Paul, ng Paul Computer. Yung mga ina-upload ko ditong video ay tungkol sa tamang paggamit ng computer. Okay? Paano yung pag-konekta, ng mga devices at kung ano-ano pa dyan, no? At higit sa lahat ay kung paano yung pag-aayos, yung tamang pag-repair, no? Para hindi mo na kailangan maghanap pa ng technician, no? Gawin mo na lang dyan, kasi importante kasi yan na kapag gumagamit ka ng computer, at least meron kang know-how, basic, no? Na ayusin mo na lang kaysa di ba? So para makasave ka ng time at saka pera. Okay? So nakita niyo yun, no? Yung value na Okay. So kayo na sana magbabahala, pasensya, no, sa Tagalog ko. Kasi hindi ako sanay Tagalog. Kasi alam nyo na iba yung dialect namin dito, no? Mga kami, mga taga Negros. So okay, umpisa na natin. So para malaman natin kung ano yung difference ng computer hardware sa software, ay aalamin muna natin kung ano yung computer hardware. Okay? Yung mga computer hardware ay isang circuit board or electronic devices, no, na napapagana siya ng kuryente, voltage tsaka ampere. Dumadaloy dyan. Okay? Dumadaloy siya dyan sa mga electronic component, no, tulad ng mga capacitors. So nangangailangan niya ng nangangailangan niya ng mga tinatawag natin ng software support, okay, para gumana siya yung isang computer device or hardware. So yung mga halimbawa ng mga computer hardware ay yung mga ginagamit natin. Halimbawa yung keyboard, yung mouse, okay, yung mga nahahawakan natin, mga nakikita at nahahawakan at nagagamit natin, like printer, ganon. Okay, so punta naman tayo sa computer software. So ganito yan, yung computer software, yung software ay ginawa yan para sa hardware. Kung computer yung pag-uusapan natin, so hindi gagana yung isang hardware kung wala yung driver niya or software niya. Kaya tayo nag-install ng driver every time na bumibili tayo ng halimbawa mga printer or any na like any computer devices. So merong nakasamang yan, DVD installer niya para magamit mo yung isang device ng computer. So yung isa namang halimbawa ng computer software, ito ay yung nagde-develop tayo ng program or alam nyo yung software ay isang kasi yan, a set of instruction or command na ginagawa natin. Okay, so mga halimbawa niyan yung mga programming languages. So kaya tayo nakaka-develop ng mga software na pwedeng magamit ng tao. Okay, so yung mga halimbawa niyan ay yung mga ginagamit nating Microsoft Word, iba mga games, pati yung mismong operating system na ginagamit natin. Okay, so yan yung mga halimbawa ng computer software. Okay, so tandaan, yung computer software ginawa yan para dun sa hardware niya. So meron siyang sariling yung software
So ganito yan, ano, halimbawa meron kang kwan, ganito para maintindihan ninyo, no. Halimbawa meron kayong bumili kayo ng motherboard, Intel motherboard. So meron siyang driver dyan. So meron siyang specific or meron siyang sariling driver. Okay, so yung ibig kong sabihin dyan, yung isang software hindi pwede para sa lahat na computer devices. Okay, sana naintindihan, ano. So punta tayo sa next. Okay, so isang paraan, ano, para malaman natin yung difference ng hardware sa software ay ipagkukumpara natin yung dalawa. Okay, so tingnan natin. Una, pag-usapan natin yung kanya, yung reliability or kung maaasahan ba siya. Okay, sa hardware, ano, pwede kang sakaling masira, pwede kang replace ng parts. Pero kapag sakaling masira yung software or mag-corrupt, walang problema, no, kasi pwede ka rin namang mag-install ulit. Okay, so okay lang, no, para hindi problema yung niya, kung maasahan ba siya, no. Yung problema lang dyan kung short ka sa budget o wala kang pera pambili. So kailangan mo talaga na gamitin ng tama yung computer. Okay, so next naman na pag-uusapan natin ay yung physical appearance niya or anyo. Punta tayo dun sa may hardware. So yung yung mga computer hardware ay mga yan, tangible, no. So ibig sabihin ng tangible ay nahahawakan mo siya, no, nakikita at nagagamit yung mga hardware. Pero yung software, ano, hindi mo siya pwedeng hawakan, no, kasi program siya or application na nakikita mo lang at nagagamit, pero hindi mo siya pwedeng hawakan, no, kasi nga naman program siya, no, makita mo sa screen ng inyong monitor, di ba? So ganun yon. So next naman na pag-uusapan natin, ano, ay yung kanya, yung durability niya or tibay. So sa hardware, alam nyo sa hardware, ano, kapag bumili kayo ng mga computer devices o yung mga ginagamit ninyo sa inyong computer, actually yung life span yan ay nasa 5 years. Pero ako kasi, ano, particular kasi ako sa brand. Yung kalidad kasi ng isang computer hardware ay masasabi kong nasa brand. So minsan naabot pa yan ng sobra pa sa 5 taon. Depende sa tamang paggamit ninyo. Lalo na kung yung mga blower fan nililinisan ninyo. May mga tamang procedure yan. Isa pa yung paggamit ng mga blower sa inyong system unit. May mga alikabok, kailangan matanggal yan kasi isa yan sa nakakasira ng ating computer, no? So kapag lagi ninyong nililinisan yung computer, ay tatagal talaga siya. Nasa tamang paggamit. So tingnan naman natin dun sa software. Yung software, alam nyo yan yung software, hindi siya talaga tumatagal. Anytime nakukorrupt siya. So kailangan na mag-install kayo ng make sure ninyo na laging updated yung inyong mga antivirus o yung mga defender ninyo against sa virus, kasi yung software walang assurance dyan pag tibay yung pag-uusapan natin or durability. So okay na, 3 lang yun, ano. So marami kasi akong ginawa dito mga ways. Punta tayo sa next. Okay, another na paraan, ano, para malaman natin kung ano yung pinagkaiba ng hardware sa software, no? Ay yung mga category, ano, or groups ng hardware at saka yung sa software. So kung sana ito, ano, another na video sana ito, pero isinama ko na lang kasi part siya ng ating content ngayon. So ito, alam nyo, yung maganda ito dun sa mga baguhan, no, na nag-aaral pa lang kung paano gamitin yung computer, mga estudyante, ganun. So unahin natin yung sa hardware, computer hardware. So alam nyo yung ating computer hardware, ano, ay merong 4 na kategory yan. Input devices, no,
processing devices, output devices, at saka storage devices. So punta tayo doon sa kuan, may input devices. So ano nga ba yung mga input devices at saka bakit siya tinawag na input devices? So yung mga halimbawa dyan ay yung ating ginagamit sa computer na mouse saka yung keyboard. Tinawag siyang mga input devices kasi yan yung ginagamit natin na tool para makapag-input tayo ng command or instruction sa ating computer, or yan din yung mga ginagamit natin kapag nag-input tayo ng data sa ating computer. So punta naman tayo dun sa processing devices. Okay, ano nga ba yung processing devices? Okay, yung processing devices ay yan. Yan yung computing, yan yung yung system unit mismo as a whole ng ating computer. Computing device, no? Siya yung nag-process. Every time na meron tayong ini-input na command sa ating computer, no, ini-input, yan yung mga yung mga processing devices ang gumagawa. Okay, so yung mga halimbawa niyan ay yung mismong sabi ko yung system unit as a whole. So yung mga devices na nasa loob mismo ng ating system unit. Okay? O yung mostly na tinatawag ng iba na CPU. Okay, so hindi yan CPU, no? Kasi mali pag sinabi mong yung computer case ng ating computer or system unit, hindi po yan tawag dyan ay hindi CPU. Pag sinabi mong CPU, processor yan, central processor ng inyong computer. Okay, so lahat na makikita ninyo sa loob ng inyong system unit, ang tawag dyan ay processing device. Okay, so ano yung nakikita natin sa loob nating system unit? Processor. Ano pa? Yung memory card, sound card, video card, motherboard, di ba? Pati yung GPU, power supply, kasama dyan. Basta nandun sa loob. System unit as a whole, computing device, is a processing device. Tawag dyan. Okay na po. Punta naman tayo sa next. Ano nga ba yung tinatawag natin na output devices? Pag sinabi mong output devices, ibig sabihin yan ay result or outcome. Okay, so ano yung mga halimbawa ng mga output devices natin? Isa dyan ay yung ginagamit nating printer. Okay, so bakit printer? Kasi kapag meron tayong ginagawang document, i-print tayo, yung ginagawa natin yung result na yun or outcome. Okay, ano pa? Monitor ng ating computer. So kapag meron tayong ginagawa sa ating computer, nakikita natin yung result sa monitor ng sa screen ng ating monitor. Yan yung mga halimbawa ng mga output devices. Okay, so ano pa? Ano pa yung mga halimbawa ng mga output devices? No? Speaker, diba? Speaker, ano pa? Headset, at saka yung mga video projector. Okay? So, doon naman tayo sa next. Another na category ng ating computer hardware ay yung ating tinatawag na storage devices. Tingin ko alam nyo na yan diba? So, yan yung ginagamit natin mga hard disk sa ating computer. Okay, ano pa? Flash drive, SSD, micro SD, ano pa, pati yung mga DVD disk. So, dyan natin nilalagay yung data. Dyan nakastore yung mga data natin sa ating computer. At saka, yan din yung ginagamit natin para mag-transfer tayo ng data from one storage device into another. Diba? So, yan yung mga apat na kategory ng hardware ng ating computer. So kung yung computer hardware natin meron siyang apat na kategory or groups. Doon naman sa computer software ay meron dalawa lang. Yung isa dyan ang tinatawag natin na system software o yung madalas natawag natin dyan ay
base operating system o yung Windows, diba? So marami yan. So yung halimbawa dyan ay yung mga Windows 7, ayan, Linux, Windows 10, ano yan, OS, no? Tsaka yung Android, diba? Nagamit natin na ating phone. Halimbawa yan ng mga system, software. Okay, so yung next naman na category sa ating software na tinatawag ay yung software application o mga Windows application, diba? So kung gamit natin yung ating computer, ano yung mga halimbawa ng ng software? Yan yung ginagamit natin na mga Gmail, yung mga applications na nakikita natin sa ating Windows, diba? So under siya sa Windows, so tinawag siya na Windows application kasi pwede mo siyang ma-run lang under the Windows. Okay, so ibig sabihin na mga software applications, ginagamit lang siya doon lang kung saan siya kung saan siya ginagamit na base operating system. So magka-related pa rin yung dalawang yan. Okay, so yan yung dalawang category or group ng ating computer software. Okay, so yung next naman na pag-uusapan natin or topic ay tukol pa rin sa hardware at software ng ating computer. Okay, so kung pala ito mga topics or chapter ng ating ginawang video. So ilalagay ko na lang ito sa description para makita ninyo kung gusto ninyong panoorin. Okay, so alam nyo, yung ating ginagamit na computer ay binubuo siya ng maraming computer hardware at software. Okay, so tatlo. Una dyan ay computer devices. Okay, so yung mga computer devices, mga halimbawa niyan ay yung mga ginagamit natin computer devices katulad ng mga printer, yung mga USB devices na kinakabit natin sa ating computer, maging external man yan or internal. So pag sinabi mo external, yun yung mga kadalasan yan yung mga USB, tapos yung mga internal nasa loob ng ating mga system unit. Okay, so merong mga ini-install na driver dyan para gumana siya. Okay, so walang silbi or hindi gagana yung inyong mga computer devices kapag hindi kayo nag-install ng driver support niya para sa device na yun. So yung next naman, ikalawa ay yung BIOS chip doon sa motherboard. So kapag nag-set up ka ng yung computer, usually kapag walang display, so ito yung makaka-relate nito yung mga technicians, ba? Nag-assemble ng computer. Kasi yung kapag nagkaroon na ng display, kasi ganito yan, kapag nag-assemble sila ng kanilang computer, kailangan maikabit nila o ninyo yung yung major component ng computer para magkaroon ng display, para maging system siya. So kailangan nandun yung presence ng memory, ng processor, video card, video card, tatlo para meron siyang display. Motherboard, processor, diba? Video card, saka memory. Kaya yun, apat. Kasi kahit walang hard disk, ay magdi-display siya, diba? So ngayon, dito sa BIOS chip, meron ding pinoprogram dyan. Okay, so kapag hindi kayo nag-install ng program para dun sa may BIOS chip, inyong motherboard, ay wala ring lang lalabas na display doon. Software din o program din yung ginagamit dyan. Dalawa. Ano naman yung next? Yung onboard yung next ay yung onboard motherboard. Diba? Kapag bumili kayo ng mga motherboard,
meron siyang kasamang disk installer. Kasi nandun sa disk installer na yon, sa loob niya, nandun yung mga driver na mga onboard bundle. Kasi may mga devices na naka-built-in na mismo doon sa motherboard. Diba? Usually yung audio nandun na. Meron na siyang audio, meron na siyang video card, onboard video, LAN. Diba? Yung LAN talaga, usually nandyan yung mga LAN. Tapos ano pa. So yon, may mga kwan yun. May mga driver yon na naka-built-in na doon sa kwan. Okay? So yan yung mga kwan. So tatlo sila. So kwan tayo. Recap sa mga ating mga natutunan. So lagi nyo yung iisipin yung ating yung computer hardware ay wala po yung silbi, hindi siya gagana kung wala yung wala siyang driver or software support. So ganun din yung ating mga computer, hindi siya gagana kapag hindi kayo nag-install ng base operating system. Walang silbi lahat, walang silbi ang hardware kung wala yung software niya. May sarili siyang software. Okay, ngayon bakit naman ginawa? Ano naman ang purpose ng hardware? Diba sabi natin yung purpose ng software ay para sa hardware. Ngayon, para saan naman yung hardware? So yung hardware ay yung mismong computer natin, hardware device. Yung nakikita natin, nahahawakan natin, nagagamit natin. Diba? Monitor, system unit. Para saan yan? Ano yung purpose niyan? Bakit ginawa ng tao yan? Ginawa yan, siyempre, para sa tao na gagamit. Naintindihan na? Okay, so dito na nagtatapos ang ating ginawang video. Kung meron kayong mga kwan dyan, comment, mga tanong na gusto ninyong bigyan natin ng kasagutan, ay comment niyo lang below sa ating video. Okay, so hanggang sa muli natin pakita at salamat sa inyong